Laging sinasabi ng mga matatanda na nakakabuti ang pagsunod sa kagustuhan ng mga magulang. Pero paano kung taliwas naman iyon sa kagustuhan ng anak, lalo na pagdating sa usapin ng pag-ibig? Magandang araw sa inyong lahat. Ating alamin ang kwento ni Dayan, isang magandang dalaga na ipinagkasundo ng kanyang mga magulang sa isang matandang mayaman, at nanlaki ang kanyang mga mata nang malaman kung sino ang matanda. Sa bansang China ay mayroong mahirap na mag-asawa, sina Aling Marta at Mang Tasyo. May dalawa silang anak na sina Dayan at Alfred. Pangingisda lamang ang hanap buhay ng kanilang pamilya at kung minsan ay nagtatanim rin ng palay. Ngunit pinilit na mag-asawang Marta at Tasyo na pag-aralin ang kanilang mga anak hanggang sa high school. At dahil sa angking talino ni Dayan ay nakuha siya bilang isang scholar ng kanilang paaralan at itinuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa kolehiyo. Nang makatapos siya ay mabilis siyang nakahanap ng trabaho. Pero sa edad na 25 ay hindi pa rin nag-aasawa si Dayan. Bawat nobyo niya kasi ay takot na tanggapin ang estado ng mahirap na buhay ng kanyang pamilya. Samantalang si Alfred naman ay hindi makapag-asawa dahil siya ay walang magandang trabaho upang masuportahan ang kanyang magiging pamilya. Hanggang isang araw ay kinagulat ng mag-asawang Marta at Tasyo ang hindi inaasahang insidente na makakapagpabago ng kanilang buhay. Isang 60 years old na matandang lalaki na nagngangalang Edward Chua ang dumating at bumisita sa kanilang tahanan at nagbigay ng hindi kapanipaniwalang alok sa mag-asawa. Gustong pakasalan ni Edward ang nag-iisang anak na dalaga ng mag-asawang Marta at Tasyo, at bilang kapalit nito ay ipapamana niya ang lahat ng kanyang ari-arian at mga negosyo kay Dayan at susuportahan din ang lahat ng pangangailangan nilang pamilya. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa alok ng matanda. Tuwang-tuwa sila at agad na pumayag na ipakasal ang kanilang anak kapalit ng yaman na kayang ibigay ng matanda sa kanilang pamilya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay umalis na si Edward at agad namang ibinalita ni Aling Marta at Mang Tasyo kay Dayan ang lahat ng napag-usapan nila ng matandang lalaki at ang planong pagpapakasal. Nalulungkot si Dayan sa planong ito ng kanyang magulang. Naluluha na lamang siya sa kanyang magiging kapalaran kasama ang isang matandang lalaki. Kinabukasan sa pagbabalik ni Edward ay tinulungan niya ang pamilya ni Dayan na bumangon sa hirap. Nagpagawa siya ng malaking bahay para sa mga magulang ni Dayan at ibinigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Tinulungan rin ni Edward si Alfred. Binigyan niya ito ng magarang kasuotan at mamahaling kotse. Binigay niya iyon para matanggap si Alfred ng babaeng kanyang liligawan. Bukod doon ay binigyan niya pa ito ng pangnegosyo. Makalipas pa ang isang buwan, tulad ng napagkasunduan, ay nanirahan si Dayan kasama si Edward sa isang mansyon upang makilala nila ng lubusan ang isa't isa bago sila ikasal. Noong una ay hindi makapagsalita si Dayan at bakas ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Nagulat naman si Dayan sa respetong ibinigay sa kanya ng matanda. Dahil kahit nasa isang bahay na lamang sila, ay hindi siya neto tinatabihan sa kanyang kama. Lagi rin siyang ipinagluluto ni Edward at ibinibigay ang lahat ng naisin neto. Tuwing tanghali ay tahimik lang si Edward na nagbabasa ng mga libro, habang si Dayan naman ay binibigyan niya ng oras para makapag-relax at makapag-isip. Lumipas ang mga araw, wala na ang bakas ng lungkot sa mga mata ni Dayan. Lagi na rin silang nagkukwentuhan ni Edward at nagtatawanan. At sa tuwing hapon ay sinasamahan ni Dayan si Edward sa kanyang silid-aklatan upang magbasa ng mga libro. Manghang-mangha naman si Dayan dahil kahit matanda na ito ay kaya pa niyang magbasa at magaling magmemorya. Sumapit ang isang linggo at inalamnan ni Edward kung ano ang kanyang desisyon. Walang alinlangang umuo si Dayan sa alok na pagpapakasal ng matanda. Masayang-masaya si Edward at ipinagpahinga na si Dayan upang makapag-ready ito bukas para sa kanilang kasal. Kinabukasan ay napakaganda ni Dayan. Suot ang kanyang puting gown at bakas ang saya sa kanyang mga mata habang unti-unting lumalakad papalapit sa altar, kung saan naman nakatayo si Edward na napakakisig tignan mula sa barong na itim na kanyang suot. Ibinigay ni Mang Tasyo ang kamay ni Dayan kay Edward at sabay na naglakad sa altar. Si Dayan at Edward ay nagsumpa ang magmamahalan sa hirap at ginhawa
Matapos ang kasal ay agad na nagtungo si Edward at Diane sa hotel upang sila ay mag-honeymoon. Natatakot si Diane sa kung ano ang mangyayari sa kanilang dalawa dahil wala pa itong karanasan sa mga ganoong bagay. Unang nagtungo si Edward sa banyo upang mag-shower. Si Diane naman ay nagbihis muna saka uminom ng kaunting wine. Isang oras na at hindi pa lumalabas si Edward sa banyo. Nag-aalala na si Diane sa kung ano na ang nangyayari kay Edward sa loob. Kaya tumayo siya at nagtungo sa banyo. Nangakmang hahawakan na niya ang pinto, ay bumukas ito at tumambad sa kanya ang isang makisig at gwapong binata. Gulat na gulat si Diane. Tumakbo siya at nagpunta sa kama at nagtalukbong ng kumot. Tumawa ng malakas ang binata. Nagtaka si Diane dahil tila pamilyar ang boses ng binatang lalaki. Tinanong ni Diane ang binata kung nasaan na si Edward. At laking gulat niya nang malamang si Edward at ang binata ay iisa. Ipinaliwanag ni Edward kay Diane ang lahat. Nagpanggap lang ito na matanda upang subukin ang magiging reaksyon ni Diane at upang mas makita ni Diane ang magandang intensyon niya kaysa sa kanyang itsura. Matagal nang sinusundan ni Edward si Diane. Siya ang nagbigay ng scholar sa kanyang kolehiyo nang hindi niya nalalaman. At sa kanya rin ang opisina na pinagtatrabahuan ni Diane. At habang mas nakikilala niya si Diane, ay mas lalo niya itong iniibig. Kaya naisipan niyang subukin at alamin ang totoong pagkatao ng dalagang si Diane. Nagpanggap siya na matanda at nagbigay ng alok na hindi kayang tanggihan ng magulang neto para mapalapit sa dalaga. Niyakap ni Diane si Edward at hinalikan sa pisngi bilang kanyang pasasalamat sa lahat na naging tulong neto sa kanya at sa kanyang pamilya. Bukal ang pagmamahal ni Diane kay Edward. Kahit ito ay nagbalat kayo na matanda. Natutunan niyang mahalin si Edward hindi dahil sa mayaman ito, kundi dahil sa busilak nitong puso. Ang respeto at pagiging matapat ang pinakamahalagang bagay tungo sa isang magandang relasyon sa pag-ibig. Ngunit minsan na hindi natin may iwasan na maging basihan ng edad at nakakalimutan natin na ang edad ay bilang lamang dahil hanggat merong isang tunay na pag-ibig at pangako sa isa't isa. Yun ang mas mahalaga tungo sa isang masayang pagsasama ng dalawang taong tunay na nagmamahalan.